po tayo sa ating vlog regarding sa sum of the interior angles of polygon. Okay, so ngayon gagamit tayo ng protractor kung paano tayo kumuha ng measure ng interior angles ng isang polygon. Pero simulan natin dito sa triangle. Okay, sa triangle, so ito yung triangle. Kukuha natin ng measurement. Okay, so we have 45 degrees. Ayan o, in between 40 and 50. So 45 degrees po yan. So this is 45 degrees. Okay, 45 degrees po yan. Okay, sunod ay dito sa pangalawang interior angle. Okay, sa ating pangalawang interior angle ay kuha na natin. Okay, so we have 90 degrees. So 90 degrees. At sa pangatlong angle naman, kuha na natin. Okay, so kuha na natin sa pangatlo. So meron tayong 45 degrees. So kung makikita po natin, meron na tayong measurement ng tatlong interior angles ng isang triangle. So let us add 90 degrees plus 45 degrees plus 45 degrees. Okay, so 0 plus 5, 5 plus 5, 10. So we have the group 1 plus 9, 10 plus 4, 14 plus 4, 18. So 180 degrees. So ang total po ng interior angles ng isang triangle is equal to 180 degrees. Okay. Sa bawat triangle or kahit anong triangle na pwede natin i-drawing, ang total po niyan ay 180 degrees. Okay, so dito tayo sa other polygon. Halimbawa dito sa quadrilateral. Okay, sa quadrilateral naman po tayo. Let's say this one, quadrilateral po yan. Quadrilateral. Okay, so ngayon hindi na natin isa-isahin pag-measure ng interior angles using this protractor. So ang gagawin natin ay para mas madali, guguhit tayo ng diagonal. Halimbawa, diagonal sa isang vertex. Let's try this one. Okay. So meron tayong diagonal na drawing. So sa isang diagonal na drawing natin, ilang triangle na meron? So as we observe, meron tayong dalawa. 1, 2. So there are 2 triangles formed when we draw a diagonal. So since dalawang triangle ang ating nakita dito sa drawing, so i-multiply natin sa 180 degrees kasi ang measure ng bawat triangle ay 180. So 2 times 180 is equal to 360 degrees. So sa quadrilateral po, ang kanyang sum of the interior angles is equal to 360 degrees. Okay, next, dito tayo sa pentagon naman. Okay, sa pentagon. Okay, sa pentagon po natin, 5 sides, pentagon. This is irregular pentagon. Okay. So, sa irregular pentagon ay meron tayong 5 interior angles. So, gagawa ulit tayo ng diagonal. Okay. So, gamit itong vertex na to, gagawa tayo ng diagonal. Okay, 1, 2. So, ilang diagonal yan? So, meron tayong dalawang diagonal. So,
Let's count the triangles. 1, 2, 3. So there are 3 triangles formed right after we draw the diagonal. So 3 times 180, kasi sa bawat triangle ang total nga is 180. So 3 times 180 degrees is equal to 540 degrees. Okay, so ito yung sum of the interior angles of a pentagon. So yan po ang sum of the interior angles of pentagon. Okay, paano naman kung 6? Okay, dito tayo. Paano naman kung 6? Halimbawa, kung 6 siya, 6. So, gagawa tayo ng diagonal. 1, 2, 3. So, there are 3 diagonals formed. So, pero meron tayong 4 na triangles. So, there are 4 triangles. So, since meron 4 triangles, 4 times 180, the answer is 720. Okay, so yan po yung sa hexagon. Ito yung sa sum of the interior angles of hexagon. Okay. Paano naman kung ang side niya ay 10 o decagon? Sum of interior angles of a decagon. So yan, aalamin natin kung ano yung sum of the interior angles of a decagon. So yan ang susunod sa ating next video, kung paano pagkuha ng sum of the interior angles of decagon.